Nandito puro kami para isaad ang nangyari tungkol sa isang kidnapping case sa isang estudyante mula sa isang prestigious international school sa Taguig City. Ito po ay naganap noong February 20. Approximately 3:45 in the afternoon ay nagbigay alam ang magulang na ang anak nila na-dismiss ng 2:40 p.m. ay hindi pa nakakauwi. Subsequently, nahanap ang abandoned Everest vehicle sa on-ramp, off-ramp ng southbound ng C5. After which, it was only considered a missing person but assumed to be a kidnapping case. The next day, Feb 21, sa San Rafael. Nag-report ng parents. Subsequently, sa San Rafael, Bulacan, nahanap ang isang vehicle na ando doon yung driver ng bata na murdered. Bali, nung una po is, nag-try po ako ng online loan app. Nung una po is, good na Murdered. The driver of the child was found murdered inside another vehicle. In that vehicle, yielded information regarding the syndicate which was operating, which operates in this manner. Now, the contents of that include pictures, conversations, cell phone numbers, strategies, casings of how they would do the job. Now, the driver is already deceased, so he cannot be considered a person of interest. However, the vehicle where he was found yielded evidence. Subsequently, a demand ransom of $20 million was made. Ito po ay hiningi at tinanggihan ng magulang. At tapos po noong Sabado ay naglabas po ng video na yung bata ay pinuputulan ng daliri. Nung kinalingguhan ay nagkaroon na naman ng conversation. Ito po ay humingi ang magulang ng proof of life. Yung proof of life ay nakita yung bata na kumakanta ng paboritong awitin ng kanyang nakababatang kapatid. Kumanta yung bata, nakangiti naman, at nakita na, at mula sa video niya, ay mukhang in good health. Nung Lunes, ay nag-yield na ang EKG ng positive results out of the evidence found nang nagbibig na ng signal ang mga cellphone ng mga abductor. You have to understand that this group is very sophisticated. Yung tawag nila at kung nasaan yung bata ay